Love you, pare. Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping Heartthrob. Heartthrob meaning habulin, lingunin, o hindi naman kaya gustuhin, 'di ba? At kalimitan, sila yung may tinatawag nating pogi or ganda problems. Ay, nako, sana lahat ng klase ng problema, alam nyo, ganyan na lang yung maranasan natin, 'di ba? Kasi gusto ko rin maranasan yung sa kanila, 'di ba? Yung klase ng problema na meron sila, yung pakiramdam na pagod ka ng tumakbo kasi marami ang naghahabol at nagkakandara sa iyo, ganun. Sa ngayon kasi parang problema lang sa buhay yung umahabol sa akin. Yun lang, walang karugtong yun, problema. Wala man lang pogi problems, wala. Problema lang talaga, plain. Yes, friend, ikaw ba yung tipo ng tao na marami ang nagkakagusto? Yung totoo, ha? Seryoso ako, wag kang sumasagot basta-basta ng oo. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Hoy, pero malalaman nyo raw yan kapag ang isang tao ay may nunal sa batok. Oh, ganun ba yun? Totoo ba yun? Sabi kasi ng mga yan, di ba? Ng mga matatanda, di ba? So, kapag may nunal ka raw sa batok, habulin ka or hindi naman kaya marami ang nagkakagusto sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, i-check mo na yung batok mo. Oo, baka nandyan yung sagot kung may maghahabol ba sa'yo. Ay! O, tinan mo siya, o bigla kumuha ng pentel pen para maglagay ng peking nunal. Hindi ka hahabulin dahil lang sa may nunal ka sa batok. Hindi ka nun yun. Ay, nako, pero kidding aside mga yes friend, lalo na sa panahon ngayon, no, masasabi natin na marami na talaga yung gwapo or maganda. Hindi ko naman sinasabi na noon or noong mga kapanahunan ng mga matatanda ngayon wala masyadong gwapo o maganda. I'm just saying na talagang mas talamak lang ngayon. 'Di ba? Mas marami na kapag kahit saan ka lumingon, meron kang makikitang gwapo or maganda. Although it is subjective, 'di ba? Pero talagang relevant na Talagang kapansin-pansin na, masyado nang halata yung mga taong tinatawag nating head turner, yung mapapalingon ka, yung susundan mo siya ng tingin, talagang mapapasunod yung mga mata mo sa kanya, 'di ba? Yung talagang halatang-halata na marami na yung marunong mag-alaga ng sarili nila. Marami na yung gumagawa ng paraan para maging kaaya-aya yung itsura nila, 'di ba? Minsan naman kasi yung pagiging maitsura natin ay nakadepende sa pagiging presentable, no? Kung paano mo ayusin yung sarili mo, kung paano mo ihaharap yung sarili mo sa ibang tao, 'di ba? Kaya kung alam mong hindi ka sobrang maitsura, mag-effort ka na lang mag-ayos, 'di ba? Kasi yung mga natural na pogi or mga natural na maganda, kahit anong gawin sa kanila, 'di ba? Kahit paggising sa umaga, pagdilat ng mata, may mga muta pa yan sila. Pero ano ba? Bakit ganda-ganda pa rin? Pogi-pogi pa rin. 'Di ba? Yung mukha nila as is. Tayo kailangan pang mag-effort. Oo, kumbaga sila yung tinatawag nating total package. Ay, sana all total package. Oo, kasi sabi nila maganda or pogi na malaki pa ang alin? Ang puso, 'di ba? Ayan. Oo, kasi tama ang kasabihan ng mga tao na mas nagiging kapansin-pansin ang isang tao kapag meron siyang kabutihang loob, meron siyang magandang puso, 'di ba? Which is totoo naman, 'di ba? Kasi papansinin niyo kahit gaano kaganda or kagwapo ang isang tao, kapag pangit ang ugali niya, nagiging pangit na rin yung itsura niya. Pero kapag ang isang tao, kahit hindi siya kagandahan, hindi siya kagwapuhan, pero meron siyang mabuting kalooban, kahit papaano, nahahatak, 'di ba? Nagkakaroon siya ng magandang itsura, nagkakaroon siya ng magandang aura, kasi kahit hindi siya maitsura, basta mabait siya, nakabawi. Oo, pero marami rin naman yung mga maiitsura na mababait pa, 'di ba? Kaya
minsan nami-misinterpret din sila ng iba na kapag mabait or gwapo yung nakapaligid sa kanya, feeling niya gusto siya, wow. 'Di ba? Hindi na nga maitsura, asyomera pa. 'Di ba? Yung kapag tipong iba, ikaw, typical na tao, regular lang, simple lang, parang si Biboy Bibo. 'Di ba? Kapag merong isang maganda or pogi na lumalapit-lapit sa'yo, tapos mabait yung trato sa'yo, feeling mo agad gusto ka niya, 'di ba? Feeling mo agad may nararamdaman siya sa'yo. Tapos ikaw, since may itsura nga siya, mabait pa, nahuhulog ka, 'di ba? Nai-in love ka. Nag-a-assume ka. Tapos kapag sinabing hanggang friends lang kayo, abay galit ka pa. Sasabihan mo pa siya ng pa-fall. Samantalang hindi mo alam, gano'n naman talaga yung personality niya, 'di ba? Gano'n naman talaga yung ugali niya sa kahit sinong nakikilala niya. So bottom line, yes friend kong Bibi, hindi ka niya nilalandi. Sadyang nahuhulog ka lang sa nakakahumaling niyang mga ngiti. Yes! Nakas naman, 'di ba? Kaya tama na sa maling pag-asa, tama na sa kakakain ng hopya, oo. Kasi alam ko na pagtulog mo mamaya, mananaginip ka na naman na kayong dalawa ang magkasama, magkayakap sa kama at nagpapalitan ng matatamis na halik, sabay magigising ka sa sarili mong hilik. Ay nako, so reminder, yes friend, mag-ingat sa larong asa-asa, nangangain niya ng tanga. Pero ako rin, no, aamin na ako bilang si Biboy Bibo, kapag naglalakad ako, marami rin ako napapalingon. Diba? Sorry, Biboy Bibo yung head turner. Kasi sabi nila parang may kamukha raw akong snatcher. Ay nako, itigil na natin ang kalokohan na ito. Yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si Biboy Bibo. Magkasama't magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid! Good night, BB.